Magandang araw sa ating lahat. Ito yung lingkod, Freddy Guzman, ang squad life coach ng 240 ng Philippine National Police dito po sa Dako ng Santa Maria. Tayo po ay nasa ikatlong core value ng pag-aaral ng Philippine National Police na kung tawagin ay God-centered life. Isa po sa pinaka-importanteng bahagi ng pinamumuhay ng kapulisan ay yung sila'y aware na may Diyos, may Panginoong Diyos na sa atin ay lumikha, may nakagabay, na may papanagutan tayo sa lahat nating gawa. Hindi lang naman pati kapulisan, lahat tayo pati sibilyan, lalo na mga pastor, mga religious groups. I mean, lahat ng tao sa buong mundo should be aware that there is God in heaven na nakatingin sa atin for whom we are accountable to. So, on the God-centered core value ng PNP, we will discuss on the love of the Almighty God. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Mahirap po paliwanag. Even a scratch, hindi natin magawang i-express in words. But somehow, sa tulong ng kasulatan, of course, we will be able to see the love of God. God help us to be able to discuss kahit kapraso ng bagay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Paalam sa mga tao kung ano yung pag-ibig ng Diyos at naipahayag. Maniwala ko kayo sa hindi, with or without God, with or without His love, hindi siya mananagot sa atin. Tayo mananagot sa Diyos. We have no an iota of right na magdemand sa Diyos o maghimutok sa Diyos o kagalitan ng Diyos dahil sa mga bagay na hindi natin nakamit o hindi natin nakamtan o hindi natin nakuha. You all must submit sa Panginoong Jesucristo. But again, hindi po ganoon sa lista Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag niya sa atin. Ipinakita sa atin. Patuloy na ipinahayag, patuloy na ipinakikita. And His love can be seen through us na mga Kristiyano. I mean, His love can be seen and must be shown by those who claim to be Christians, by those who claim to be believers in Christ, hindi lamang ipahayag sa nguso, ipahayag sa puso, from the heart. So how can we show the love of God to others? By simply the way we treat others. How much do you treat others? Others means outside yourself. Malungkot nga ito mga kapatid, yung sarili mismo niya, hindi niya kayang mahalin. Kaya kung magwala siya sa pag-inom, pagbibisyo, she doesn't care. Kung paano makahawak lang ng maribela, makahawak ng motor, magpatakbo ng barubal sa lansangan, kaya nilang, they just do not care. Lalo yung mga nagpapakamatay. Forgive me, under the shadow of depression, under the shadow of mental issues, they kill themselves. Walang pakialam kung masaktan ng mahal sa buhay, walang pakialam kung madurog ang puso ng kanyang ina, basta siya maipadama niya, I'm going to kill myself because nobody cares. Those people are the ones who do not love even themselves. Pero sa isang normal at simpleng tao, lalo na yung mga Kristiyano, you and I must share
Let people know the love of God. So how do we show our love for someone, lalo for those whom we care? By simply, how do you treat them? Kung binabastos mo sila, nilalapastangan mo sila, it means you do not care, you do not love them. Minsan, mahal ka lang nila. Minsan, they just take time to say hi, hello, because they need something out of you. Pero pag wala silang mapakinabang sa'yo, tapong ka nila, wala silang pakialam. But kayong mga Kristiyano kausap natin ngayon, how much do you love God? If you really love God, you will know how to treat others. Hindi pinag-uusapan dito ang edukasyon, naabot sa estado sa buhay. Hindi ito pinag-uusapan kung ano ranggo mo, kung ano ang narating mo, kung saan ka nakarating luparat ng mundo. But how do you treat others? Iba nga, isang araw pa lang sa Amerika, hindi na marunong mag-Tagalog kuno eh. Nakasakay lang na aeroplano, nagpunta lang sa ibang kabilang probinsya. Kung makapagyabang ng kanyang pagsakay sa aeroplano, ganyan na lang eh. If you fail to show love of God sa kapwa natin, lalong mahirap nating mahalin ang ating mga sarili. If you really love God, you will love people. Again, hindi ko konsentihin ang mali. Loving people, loving those whom we care, hindi po aayunan ang mali. Hindi to tolerate ang kalikuan. So, how do we show our love for someone whom we care? Tulungan tayo ng Diyos. Let's read the Bible. Philippians 2, 3 and 4. Let nothing be done through strife and vainglory, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Pagka ibang mangyari, ikaw na abida, ikaw tama, the rest are wrong. There's no love in it ng Diyos. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Malasakit. So God's love was showered to us by the Lord Jesus Christ. Walang question. 1 John 3, 1 and 2. Masdan nyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito, di tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya di nakikilala ng sanlibutan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, of course by faith in Him, at di pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, si Jesus, magpakita muli, tayo'y magiging katulad niya. Pagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. You see, what great love the Father hath shown, lavished on us para tayo tawagin na anak ng Diyos. And those who trust Him as their Savior, kayo na humingi ng tawad sa Panginoon, sumampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, you are called a child of God. John 1:12. We are His children by faith in Jesus, not by religion, not by baptism, not by anything else. You and I and the rest of the people of the world will be called children of God by faith in Jesus Christ. And the reason the world does not know us, they won't respect us. They won't even dare to. They couldn't care less because hindi nila kilala ang ating Ama. And mga kapatid, kung kayo ay tunay na Kristiyano, you will love people even they do not care. We would show how much God expressed His love. Maliwanag ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na Kanya ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang kung sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So let me ask you, if you will be asked, of course, what is God's love like? How can you
explain, show, describe God's love. Tandaan po ninyo, ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila, sobrang ganda at sobrang walang kapara, walang katapusan. His love will never end. In fact, hindi po natutuwa ang Diyos na makita ang kaluluwa na papunta sa impyerno. God is not pleased for the death of the wicked. Pero ang Kristiyano, bagamat malungkot na magkahiwa-hiwalay tayo sa lupa, pag ang Kristiyanong tunay ay pumanaw, sabi ng Bible, precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Why? Dahil pag ang tao ay nakakilala sa Panginoon at itinamatay, kapiling na siya kagad ni Kristo sa langit na bayan. And of course, tayo mga naiwanan, we'll be able to see them again kasi nga Kristiyano tayo, we will go to heaven. Are you going to heaven when you die? I mean, ikaw na nakikinig, may katiyakan ka na ba na kung ikay mamatay, bawian ka ng buhay, you are going to heaven. Kung di po kayo nakatitiyak, I urge you, tanggapin niyo si Kristo bilang tagapagligtas. Magsisig po kayo ng inyong kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabi niyo, Panginoong Diyos, okay, patawarin mo, kinalimutan kita, tumalikod ako sa iyo, but now I'm going back. Please forgive me. Bigyan mo ko ng bagong buhay. Bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa iyo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Wala nang ibang paraan para kayo makarating sa langit, kaibigan. It's only through the Lord Jesus Christ. Walang religion, walang anuman pwede kang gawin on your own para kayo mapunta sa langit. Kundi sampalataya si Jesus, sapagkat siya lang ang tanging daan. Siya lang ang namatay sa Kalbaryo, wala na pong iba. Tandaan po niyan. God's love is so great and everlasting. His love is richly lavished on all of us. At ang maganda ito, mga kapatid, wala siyang paborito. He play no favorites. His love for us is eternal and will last forever. Jeremiah 31:3, sabi ng Bible, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So, pangalawang statement, dahil mahal ka ng Diyos bilang kanya anak, nasumpalataya, of course, sumpalataya tayo, He show His love by disciplining us. Hindi po tayo kukonsinti ng Diyos sa ating mga maling gawa, maling kilos, maling haka. God will not tolerate any sin sa kanyang mga anak. So He would discipline us. So if you could recall, tayo mga malilit pa nung araw, how your father or your mother scolded us, disciplined us, masakit sa atin. Napalo tayo. Pupungas-pungas tayo, napalo tayo. Because we did something wrong. Hebrews 12:6, For whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang kanyang mga minamahal, kinakastigo ng Diyos. And scourgeth every son whom He received. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, would be shown to us by not tolerating sinful habits, ungodly attitudes that would destroy us. Hindi po papayagan ng Diyos tulad ng matinong ama na kanyang ang anak inapaririwara, lumiligo ng landas, nagpapabaya. You know why? Dahil pag hindi po kinastigo, dinisiplina ang batang yan, mapapahamak siya. At ang disiplina nating ama, ng ating mga magulang, of course, is to correct us, not to destroy us. Yung ating maling kilos will eventually destroy us. Kaya tayo dinidisiplina, kinakastigo ng Diyos o ng ating mga magulang para hindi ka mapahamak. So do not take His discipline lightly. Yung trials, pagsubok, testing we have gone through are lessons na dapat nagtuturo sa atin para matuto tayo. Sa school, we are being given test. At pagka ikaw nakapasa, of course, good. So the test are to help us learn. Hebrews 12:5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Huwag mong walang bahala ang parusa ng Ama o ng Panginoon o manglupay-pay man ikaw kung ikay pinagwiwikaan. Pinurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pangatlong statement, ang disiplina po ng Diyos sa atin ay patunay na tinanggap ka ng Diyos bilang kanya anak.
We should not equate the discipline of God with rejection. The more God disciplines us, the more He chastises us. That means you are not rejected. That means you are not a failure. Dahil sabi ng Bible, ang tao na hindi niya kinakastigo, dinidisiplina ay bastardo, hindi niya anak. So isipin niyo mabuti. As parents, as our parents discipline us, ganun din ang ating Ama sa Langit. Deuteronomy 8:5, listen. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. So as you endure yung divine discipline ng Diyos, tandaan natin, God is treating you as His own child. Sino mo naman matinong ama o ina, ang hahayaan ng kanya anak, papakariwara. Walang matinong magulang na ganon, kundi didisiplinahin. Hebrews 12:7, does God love you? Dahil kayo ay lovable? No. Walang kaibig-ibig sa atin, mga kapatid. And we do not even deserve His love. You know what we deserve? You know what we all deserve? We deserve hell. Dahil nilapastangan natin ang Diyos. Binaboy natin ang kanyang pagmamahal. Binaliwala natin ang kanyang sakripisyo. What we all deserve is hell. But God loved us. Tayo na nakarinig ng kanyang salita, pinakinggan ang kanyang salita sa pangangaral. Then later we change our mind. Then tayo tumalikod. Finally, we started to go back, return, and said, Lord, forgive me. Babaguhin po niya kayo. Sabi ng Bible, although we deserve hell, Romans 5:8, but God commanded His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Yung biyaya ng Diyos, one of the most beautiful words sa Bible, ang nagtulak sa Kanya, na puntahan tayo, grace is why God loves us. We do not deserve grace. What we deserve is punishment in hell. Pero dahil minahal niya tayo, hindi dahil kaibig-ibig tayo, walang mabuting bagay sa tao, and yet He loved us, not because we're valuable, kundi we became valuable because He loved us. 1 John 4:10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin. Sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ang anak ni si Jesucristo, ang Diyos anak, Siya po ang nagpagpahupa ng puot ng Ama sa kasalanan ng tao. And that, my friend, is amazing grace. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, nagsisi ng kasalanan, we were justified. I love Him for His grace. We should love Him by His grace. It's all because of Him. Kaya tayo nagbago, kaya tayo nagmamalasakit sa kapwa, it's all because of Jesus. Kung gumagawa ka na ng mga bagay para mapapurihan ka, malagay ang mukha mo sa tarpaulin, o masabing magaling ka, o hindi ikaw na. But God's love is not there. It's not the church, it's not good deeds, it's not whatever, but it's because of His amazing grace. Because of His love. Kaya tayo nakakakilos, nag-aakay, nagmamalasakit, dahil sa pag-ibig ng Diyos na meron tayo. So can God be good and loving? If He allow people to die and go to hell? The big answer is yes. Masakit sa Diyos, mapunta sa impyerno ng mga tao. Is it His fault? No. Ang tao pinapunta sa impyerno, not because God wanted them to be in hell. Listen, again and again, I would say, hell is a place where people rejected God. Hell is not a place where God rejected people. No. Napunta po sa impyerno ang tao dahil tinanggihan niya si Kristo. Hindi po dahil tinanggihan siya ng Diyos. No, wala pong tinatanggihan ng Diyos na lumalapit sa Kanya. Kaya napupunta sa impyerno ang tao, sa kabila ng mahal niya, ang tao ito'y tumanggi, binaliwala ang pag-ibig ng Diyos. So people go to hell not because God rejected them, but they go to hell because they rejected God.
Kaya tayo dapat magpatuloy pagpahayag ng mabuting balita. Lagi nating parinig that God loves you, and God cares. Until dumating sa puntong, oo nga, mahal pala talaga ako ng Diyos. Magsisina ako ng kasalanan ko. So, kahit na po, ang tao na po sa impyerno, God still loves them, pero sila po nagdala sa kanilang sarili, wala na magagawa ang Diyos. Yung hinilikha ng Diyos para sa diablo at ang kanyang mga demonyo, pinilit na punta ng tao, ano magagawa ng Diyos? Tinanggihan siya. So, ang tanong naman iba, paano yung mga hindi nakarinig? Yung mga hindi nakarinig ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa papayagan ng Diyos na mamatay ang taong yan na hindi nakarinig. Sabi sa Romans chapter 1, tandaan niyo uli sasabihin natin, God is righteous. God is just. Unawaan niyo mabuti yung sinasabi ng Bible. There's no other way going to heaven liban kay Kristo. Do not fail to believe na siya lang ang pag-asa. Do not fall for the idea na lahat ng reliyon ay connected sa Diyos o pupunta sila lahat sa langit. Sana nga po. No way. Sabi ng Bible, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, no man comes to the Father but by me. So if anyone could come to God another way, sinungaling si Kristo. He's no liar. At kung merong ibang paraan na pagpunta sa langit, ba't na namatay ang Panginoon sa krus? Tandaan niyo, before I close, let me give you several statements. One, every person has some light. Lahat ng tao, merong liwanag na ibinigay ng Diyos. Hindi po pwedeng wala sa nadinig, nakitang liwanag. All people, everywhere, sa buong mundo, binigyan ng Diyos ng enough light to know na merong liwanag, and that light is God. Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. So light comes through the beauty of creation. Lahat ng nilikha ng Diyos na maganda sa kalawakan, sa paligid, speaks of God's light, that there's God who created them. Romans 1:19-20, because that which may be known of God is manifest in them, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Listen, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan, na kapangyarihan niya at pagka-Diyos, upang sila'y walang maidahilan. Ibig sabihin, lahat na nakikita niyong bagay niyan is telling you there is God giving you light. Wala kang madadahilan na hindi mo nakilala Diyos. That light leads you to Him. Pero pag tinanggihan ng tao liwanag, that would lead you to hell. So that clearly explains the final judgment, those who never heard the gospel, and those who rejected will face God's judgment. I believe wala pong tang mamamatay na hindi nakakita, nakarinig, nakadama ng liwanag ng Diyos para wala sa maidahilan. Ayon ng Diyos na mabubutasan siya. Ika nga ng tatay ko nung araw huwag mo hayaan mabutasan ka. Huwag mo hayaan magawa, may maidahilan sila. Huwag mo hayaan may magamit sila laban sa iyo. Sabi ng Romans 1:18, that will indict people who rejected Him. Sapagat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, kalikuan ng mga tao, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. They would reject the truth by their rejection. Romans 2:14 and 15. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay isang kautusan sa kanilang sarili, which should the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts that meanwhile accusing or excusing them. So all who claim that they know nothing of God must answer to the outer witness of creation. Huwag mo sabihin, hindi mo kilala Diyos, wala kang liwanag. No, the creation of God speaks loudly na meron niyang andyan, naran niya yung mga yan, dahil may lumikha niyan. Hindi mo dapat sabihin, wala akong dalang tungkol sa Diyos. Nakikita mo yan. Sino may gawa nun? Okay? At yung puso natin, not only creation, conscience will tell you, there's
someone powerful than I am, na merong ganito, kaya may limikha niyan. And that must be God, na talagang siya naman. So all who claim they know nothing of God, mananagot sila sa Diyos. Second statement. So una, every person has some light. Second, light refused increase darkness. Pag yung liwanag na binigay sila ng Diyos, pagkakataon binigay ng Diyos, inanggen mo yan, lalong lalala ang kadiliman sa iyong puso. And when God gives you light, and yet you still do not desire to know Him, you begin to regress and suppress the truth in unrighteousness. Dahil sa pusong yan ay makasalanan. Ang mga atheist ay hindi atheist because of intellectual problem. No, it's because of moral problem. May problema sila sa puso. Lahat tayo ay may God consciousness sa ating pagkatao. Romans 1:22, professing to be wise, they became fools. Psalm 14:1, the fool has said in his heart, there is no God. Deep in your heart, your conscience speaks na meron Diyos. Sabi ng Bible, yung fool said in his heart, there is no God. Pilit niyang tinatanggihan. So by the further way, ang tao ay lumalayo sa liwanag, lalo ang kanyang puso ay nadidimlan. Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati ng tulad sa Diyos na ni pinasasalamatan, kundi bagkus winalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at na mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So unbelief is the baggage accompanying sin. So ang tao na kinakalimutan, sinusuppress, binabaliwan ang katotohanan ng mayroong Diyos, they rejected the love of God and His truth, lalong dumidilim ang kanilang puso. 2 Thessalonians 2:9, basahin niyo po yan hanggang 12. God will send strong delusion. They will look at God. Babaliwalain nila ang Diyos. Dati ang panahon, habang sila pinurusahan ng Diyos, sila pa nga po ay minumura pa ang Diyos. Sarap na magpakumbaba. Parang matao sa ngayon. Napakabigat na sabihin nila yung pagpaubahin po ninyo, nagkamali po ako. They would swallow their own vomit. Nagmamatigas. Walang pagpapakumbaba. Makikita nyo, matututo kayo lumuhod sa Diyos pagdating ng panahon, pero wala ng pagkakataon. 2 Peter 3:9, sinasabihan tayo ng Panginoon na ayaw niya ang sino ay mapahamak. Gusto niya that all should come to repentance. Kung niyo ubusan ng pasensya, Diyos. Hanggat may panahon, magbalik loob na ang tao sa Diyos. The time will come, the Savior who speaks to you will no longer be the Savior. He will be the Judge. Panginoon, ako po'y patawarin mo. Humingi po ako ng paglilinis ng iyong dugo. Forgive me. Baguhin mo ako. Kapag pagpapakumbaba, pagkilala kay Kristo bilang Diyos, ang magbabago na iyong buhay. You are free to choose. Kaya nga, pinipili ng taong lumayo sa Diyos. But you are not free not to choose. Hindi pwedeng hindi ka pipili. Pag tinanggihan mo Diyos, you are making your choice. Pag pinili mo, pag ginawa mong tumanggi sa Diyos, you have made your choice. And you will suffer consequences. Third statement, yung liwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos, pinagbigyan mo, sinunod mo, the light would increase. God will lead you in the right path. John 7:17. Pinangako ng Panginoon, if you're seeking the truth, if you're seeking to know the truth, you will know the truth. Then you will know God is real and exists. Na siya ang tagapagligtas. Pangapat, light rejected brings judgment. Light rejected, magdadala ng kahatulan, magdadala ng pagdilim ng iyong buhay. And God knows how much light we each have. At pananagutan natin ang naging trato natin sa liwanag na yan. God doesn't judge us by the sin we have committed. I repeat, hindi po tayo hatulan ng Diyos sa kasalanang ginawa natin. Nagnakaw ng pera ng bayan, ng patay ng tao, ng rape ng kusino, sinunog ang anumang mga
buhay, sinira. God will not judge you because of what you did. Bunga lang yan ang pagiging mo makasalanan. But listen, God will judge us by the way you treated the light na ibinigay sa iyo. Lahat ng kabulustugan ginagawa ng tao, ibunga yan ng kanilang pagiging makasalanan. So that's why God is offering us the light. How much rejection o how much do you receive the light? Paano naging trato mo? Pag tinanggan mo ang tagapagligtas, the Lord will judge you by your rejection of His light. Romans 2:15 and 16. So, mahal tayo ng Diyos. I mean, God loves you. All people have been given light. Light refused increases darkness, but light obeyed increases light. Lahat ng hindi Kristiyano, lahat ng hindi pa sumasampalataya, ay hahatulan ng Diyos by the way you treated the light. Huwag niyong tanggihan ang liwanag. Huwag niyong tanggihan si Kristo. Never say you don't have any chance. No, you have a chance. God has given you a chance. Huwag kayong magsayang ng panahon. This is the chance that you may have. Baka mamaya, ipamanaw ka. May mga tao nagplano magsisi ng alas 3, namatay ng 2:59. May mga tao nagplano magsisi bukas, namatay mamayang gabi. Do not be caught dead without Jesus Christ. God help us. Again, magpasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga squad members. Patuloy pag-pray ang ating mga kapulisan. Sama niyo po sa panalangin si Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, ang aming squad leader na si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo. Please pray for our squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Again, may God bless us. And may God give you peace. Until next time, maraming salamat po.